Sinimula ni Gabriel Villanueva ang umagang iyon tulad ng lahat ng nauna, walang sorpresa at walang puwang para sa pagkakamali, nakaupo sa malaking mesa ng opisina sa loob mismo ng sariling mansyon. Maingat na sinusuri ang mga ulat at tala na halos otomatiko na ang kilos, habang ang katahimikan sa paligid ay lalo lamang nagpapaalala kung gaano kalaki ang bahay na iyon para sa isang tao. Inaayos niya ang maliliit na detalye ng mga kontrata, sinusuri ang mga schedule at tinatapos ang mga gawaing pambahay sa parehong eksaktong paraan na ginagamit niya sa negosyo, na para bang ang lahat ay bahagi ng kontrol na itinayo niya sa loob ng maraming taon matapos ang mga pagkawalang hindi niya kailanman tunay na nalutas. Para sa kanya, ang disiplina ay hindi lamang isang tuntunin, ito ang tanging paraan upang manatiling maayos ang takbo ng buhay, at anumang paglihis dito ay nangangahulugan ng kaguluhan, kapabayaan o kawalan ng pananagutan. Sa ganoong ritmo na pahinto ang kanyang mga mata sa isang simpleng impormasyon sa sistema, si Teresa de la Cruz, ang tagalinis na matagal nang nagtatrabaho sa bahay, ay ilang araw ng sunod-sunod na hindi pumapasok ng walang malinaw na paliwanag. Ilang segundo niyang tinitigan ang linyang iyon, huminga ng malalim at mahinang bumulong. Hindi ito makatuwiran, hindi niya pa ito ginawa noon, ngunit mabilis niyang pinalitan ng inis ang pagdududa, dahil sa lohika niya. Walang katanggap-tanggap na dahilan para sa pagliban ng walang abiso. Hindi na siya nag-isip pa ng malalim. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numerong nakatala, desidido nang lutasin ang sitwasyon sa tuwirang paraan. Nang magsimulang tumunog ang tawag, inaayos na niya sa isip ang sasabihin, walang interes na makinig sa mahahabang paliwanag. Nang may sumagot, matatag ang kanyang boses nang sabihin niya, kailangan kong makausap si Teresa ngayon, mahalaga ito. Ngunit ang sagot mula sa kabilang linya ay hindi boses ng isang matanda, kundi boses ng isang bata, nag-aalangan. Na maingat na sumagot, sino po ito, dahilan para agad na kumunot ang noo ni Gabriel. Pinanatili niya ang seryosong tono at sumagot, ako ang pinagtatrabahuhan niya, kailangan kong makausap ang nanay mo, at nagkaroon ng maikling katahimikan bago sinabi ng batang babae, hindi po siya makasagot. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya, at ang unang inis ay nagsimulang mapalitan ng ibang uri ng atensyon. Muli siyang nagtanong, kontrolado pa rin ang boses, anong ibig mong sabihin hindi siya makasagot? Nandyan ba siya kasama mo? At mas mahina ang boses ng batang babae nang sumagot, halatang nag-aalala, nakahiga po siya, tinawag ko siya, pero hindi siya bumabangon, mabagal lang po ang paghinga niya. Tumayo si Gabriel mula sa upuan nang hindi namamalayan, naglalakad sa loob ng opisina habang sinusubukang unawain ang kanyang naririnig. Mas diretso siyang nagtanong, kailan pa siya ganyan? At sumagot ang batang babae, kanina pa pong umaga kahapon pagod na pagod siya, sabi niya papasok siya sa trabaho, pero nahilo siya at bumalik sa kama. Ang tono ng bata ay hindi tulad ng gumagawa ng palusot, kundi tulad ng isang batang hindi alam ang gagawin. Kaya nagtanong pa siya, ngayon ay mas praktikal, may iba pa bang tao dyan kasama mo? At mabilis ang sagot, wala po, ako lang. Sapat na yon para tuluyang magbago ang direksyon ng tawag na yon. Hindi na niya pinahaba ang usapan at sinabi, manatili kang malapit sa kanya, magpapadala ako ng tulong, pagkatapos ay ibinaba ang tawag nang hindi na iniisip ang anumang formalidad. Sa kabilang dulo ng tawag na yon, ibang-iba ang realidad. Nakahiga si Teresa sa isang simpleng kama, maputla ang mukha at masyadong mahina ang katawan para makagalaw ng maayos. Si Sofia, napakabata pa para maintindihan ang nangyayari, ay pilit na inaalagaan ang ina sa abot ng kanyang makakaya, kumukuha ng tubig, kinakalikot ang mga gamot na hindi niya alam kung para saan, at paulit-ulit siyang tinatawag, hanggang mapansin niyang papahina ng papahina ang tugon. Kaunti lang ang pagkain sa bahay, halos walang laman ang refrigerator, at may salansan ng mga bayaring maayos na nakapatong sa mesa, na para bang sinusubukan pa rin ni Teresa na panatilihing kontrolado ang lahat, kahit wala na siyang sapat na lakas. Hindi iyon kalat. Iyon ay labis na pagsisikap ng isang taong nasa sukdulan na. Agad tumawag si Gabriel ng serbisyong medikal, ibinigay ang address na sinabi ng bata, at bago pa man siya makapag-isip ng mas mabuti, kinuha niya ang susi ng sasakyan at umalis. Habang nasa daan, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na panandali ang responsibilidad lamang iyon, isang bagay na gagawin ng sinuman, ngunit ang totoo, ang boses ng batang iyon ay tumagos sa isang harang na matagal na niyang pinanatili. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang simpleng bahay, malinaw ang mga bakas ng pagkaluma at hirap, at bago pa man siya makatok, bumukas na ang pinto. Nandoon si Sofia, mas maliit kaysa sa inakala niya, nakatingin sa kanya na may halong pag-asa at takot. Ang tanging sinabi niya ay, ako ang nakausap mo, nasaan ang nanay mo, at dinala siya ng batang babae sa silid. Ang eksenang nadatnan niya ay walang anumang kaugnayan sa mga ulat o pagliban sa sistema.
Nakahiga si Teresa, kitang-kitang nanghihina, may mga palatandaan ng isang taong matagal nang binabaliwala ang sariling katawan. Sa paligid, may mga hindi naubos na gamot, lumang reseta at bote ng tubig na halos wala ng laman. Ilang segundo iyong tiningnan ni Gabriel ng tahimik, sinusubukang iproseso ang kaibahan ng realidad na iyon at ng desisyong ginawa niya ilang minuto lamang ang nakalipas. Nang dumating ang mga paramedic, nandoon na siya, nakasubaybay sa lahat, pinagmamasdan habang dinadala si Teresa upang magamot. Sa ospital, malinaw at direkta ang paliwanag. Sinabi ng doktor, malubha ang panghihina niya, pinalala ng labis na pagkapagod at kakulangan ng tamang gamutan, at nagtanong si Gabriel, pilit pa ring pinananatili ang kontrol, malubha ba ito, at sumagot ang doktor. Matagal siyang nagtrabaho, kahit may sakit, binaliwala ang malinaw na mga palatandaan, malamang dahil natatakot siyang mawalan ng trabaho. Ang pangungusap na iyon ang paulit-ulit na umalingaw sa isip niya ng higit sa ano paman. Nagkrus siya ng mga braso at nanahimik ng ilang segundo, unti-unting napagtatanto na ang desisyong ginawa niya noong umagang iyon ay maaaring naging huling dagok sa isang taong nasa hangganan na ng kanyang makakaya. Samantala, nakaupo si Sofia sa isang upuan, hawak ang isang maliit na bag, nakatingin sa paligid na hindi lubos na nauunawaan kung ano ang mangyayari ngayon. Lumapit si Gabriel, lumuhod sa harap niya at nagtanong, may kamag-anak ka bang pwedeng manatili sa'yo? At umiling ang batang babae habang sumasagot, wala po, nanay ko lang. Huminga ng malalim si Gabriel, tumingin sa pasilyo ng ospital at nanatiling tahimik ng ilang segundo. Hindi iyon bahagi ng anumang plano, wala iyon sa kanyang schedule, hindi iyon problemang malulutas niya sa pamamagitan ng kontrata. Ngunit ang iwan ang batang iyon doon ay hindi rin tila isang pagpipilian. Pagkatapos ay sinabi niya, simple at diretsyo, mananatili rito ang nanay mo ng ilang araw, pwede kang tumira sa bahay ko hanggang bumuti ang lagay niya. At tinignan siya ng batang babae ng mabuti bago nagtanong ng isang bagay na hindi niya inaasahan, may pagkain ba roon? Dahilan para mapalunok si Gabriel bago sumagot, mayroon, hindi ka magugutom. Makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan sa harap ng tahimik na mansyon, at pinagmamasdan ni Sofia ang lahat mula sa bintana, namamangha sa laki ng lugar. Pagbaba niya, tiningnan niya si Gabriel na parabang sinusubukan pa rin niyang intindihin kung totoo ba ang lahat ng iyon. Binuksan ni Gabriel ang pinto at pinapasok siya, napagtatantong gumagawa siya ng isang bagay na hindi kailanman naging bahagi ng buhay niya hanggang sa sandaling iyon. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay kasama ang bata, iniisip niya ang nangyari ilang oras lamang ang nakalipas. Kinuha niya ang telepono na desididong tanggalin sa trabaho ang isang empleyada dahil sa mga pagliban, at ngayon ay dinadala niya ang anak nito sa loob mismo ng sarili niyang bahay. Hindi niya lubos napapansin, ngunit ang tawag na iyon ay nagbukas ng isang pintong hindi niya kailanman naisip na buksan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Sofia bago si Gabriel, hindi pa rin lubos maunawaan kung nasaan siya, maingat na tumitingin sa paligid na parabang anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng problema. Mas malaki ang kama kaysa sa anumang nagamit na niya noon, sobrang tahimik ng kwarto, at ang liwanag na pumapasok mula sa bintana ay tila iba sa nakasanayan niya. Dahan-dahan siyang bumangon, inilapag ang mga paa sa sahig at maingat na binuksan ang pinto, sinilip ang maluwang na pasilyo ng mansyon bago humakbang. Mabagal siyang naglakad, hinahaplos ng kamay ang mga dingding at mga muebles, pinagmamasdan ang lahat ng mabuti, hanggang huminto siya sa bungad ng pangunahing sala, kung saan nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo. Sinusubukang intindihin ang napakalaking espasyong iyon. Nang makarinig siya ng mga yabag, agad siyang lumingon at nakita si Gabriel na bumababa sa hagdan, inaayos pa ang kanyang polo, nakatuon ang tingin sa kanya. Hindi siya gumalaw at diretsyo siyang nagtanong, walang paligoy-ligoy, pwede ba akong maglakad-lakad dito o may lugar na bawal? At sumagot si Gabriel nang hindi gaanong nagbabago ang tono, pwede, huwag mo lang gagalawin ang mga bagay na salamin. Tumango si Sofia, pero hindi siya basta-bastang naglakad, patuloy siyang nagmasid ng may parehong pag-ingat, hanggang tumingin siya sa kusina at nagtanong, may pagkain ba roon? Pwede ba akong kumuha o kailangan kong magpaalam? Dahilan para tumigil sandali si Gabriel bago sumagot, pwede mong kunin ang kahit ano ng gusto mo, hindi mo kailangang magpaalam. Nag-atubili pa rin siya, itinuro ang refrigerator at nagtanong, pero sa iyo ang lahat ng ito, di ba? Pwede ko pa rin bang kainin? At mas matatag siyang sinagot ni Gabriel, sinusubukang gawing malinaw, kung nasa refrigerator, pwede mong kainin, hindi mo kailangang magtanong sa bawat pagkakataon. Naglakad siya papunta sa kusina at binuksan ang refrigerator ng sobrang ingat, na parabang natatakot siyang makabasag ng anumang bagay sa simpleng paghawak. Ilang segundo siyang nakatingin sa loob, hindi hinahawakan ang kahit ano, hanggang kumuha siya ng isang prutas at muling tumingin kay Gabriel, na nagmamasid mula sa malayo.
Pwede ko talaga ito, giit niya, at sumagot siya nang hindi inaalis ang tingin, pwede, wala kang kailangang ibalik. Naging malinaw sa kanya ang sagot na yon sa paraang marahil ay hindi napansin ni Gabriel, at umupo siya sa mesa para kumain ng dahan-dahan, pinapansin ang bawat detalye, na para bang ang sandaling iyon ay napakabihira para mangyari ng ganoon kasimple. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang telepono ni Gabriel, at lumayo siya para sagutin ito. Sa kabilang linya, ipinaliwanag ng ospital na kakailanganin ni Teresa ng tuloy-tuloy na pagbabantay, mga pagsusuri at gamot, at ang kalagayan niya ay nangangailangan ng ganap na pahinga sa loob ng medyo mahabang panahon. Tahimik na nakinig si Gabriel at diretsyo niyang tinanong, at magkano ang gastos nito, at matapos marinig ang sagot, nanatili siyang walang imik ng ilang segundo. Nang ibaba niya ang tawag, bumalik siya sa sala at pinagmasdan si Sofia, na ngayon ay nagdodrawing sa isang papel na nakita niya sa mesa. Mahina niyang nasabi sa sarili, nagtrabaho siya ng ganoon dahil akala niya mawawalan siya ng trabaho, at nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo, halatang nababagabag sa sarili niyang desisyon noong nakaraang araw. Bumalik siya sa opisina ng ilang minuto at binuksan ang mga lumang record ng trabaho ni Teresa. Habang nagbabasa, napansin niyang wala itong kasaysayan ng problema, madalas na pagkahuli, o anumang pag-ugaling magbibigay katwiran sa kasing tigas na hakbang tulad ng agarang pagtanggal sa trabahong balak niyang gawin. Pinadaan niya ang mga mata sa bawat tala at mahina niyang sinabi, hindi kailanman nagdulot ng problema, hindi kailanman lumiban bago nito, na para bang sinusubukan niyang ayusin muli ang mali niyang pagkaunawa. Binago nito ang paraan ng pagtingin niya sa sitwasyon, dahil ngayon ay hindi na ito mukhang kapabayaan, kundi isang taong sinusubukang magtiis hanggang sa huling sandali. Kalaunan, pagsapit ng hapon, muling naglakad-lakad si Sofia sa bahay, at napadpad siya sa isang pintong bahagyang bukas, papunta sa isang silid na hindi gaanong ginagamit. Dahan-dahan siyang pumasok at nakita ang ilang lumang litrato sa ibabaw ng mesa, huminto siya sa harap ng mga yon nang may kuryosidad. Nang mapansin ni Gabriel kung nasaan siya, lumapit ito, ngunit hindi niya agad siya pinigilan. Kinuha ni Sofia ang isa sa mga litrato at nagtanong, sino itong kasama mo rito? At sumagot siya nang hindi masyadong lumalapit, isang taong naging bahagi na ng buhay ko. Muli niya itong tiningnan at nagtanong, dito rin ba siya nakatira? At mas diretsyo namang sumagot si Gabriel, hindi na. Ilang segundo pang tinitigan ni Sofia ang litrato at sinabi, nag-iisa ka rito, at sumagot siya matapos ang maikling paghinto. Pagkatapos ay ibinalik niya ang litrato sa lugar nito at sinabi, masyado itong malaki para sa isang taong mag-isa, dahilan para umiwas ng tingin si Gabriel sandali bago sumagot, nasanay na ako. Sa pagtatapos ng hapon, muling tumunog ang telepono, at sa pagkakataong iyon ay si Teresa. Sinagot ni Gabriel ang tawag at inilagay ito sa speakerphone, pinananatiling simple ang pag-uusap. Mahina pa rin ang boses niya, ngunit malinaw ang isip at agad niyang sinabi, kailangan kong malaman ang tungkol kay Sofia, ayos ba siya? At nang marinig ng batang babae ang boses ng kanyang ina, lumapit siya at malakas na sumagot, ayos lang ako, maraming pagkain dito. Nakahinga ng maluwag si Teresa, ngunit agad ding nagtanong, hindi ba siya nakakaabala? At diretsong sumagot si Gabriel, tahimik lang siya rito. Kailangan mong magtuon sa paggaling, ligtas ang trabaho mo. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago sinabi ni Teresa, hindi ko ginustong umabot sa puntong ito, akala ko kaya ko pang magpatuloy sa pagtatrabaho, at walang paligoy-ligoy na sumagot si Gabriel, hindi na kaya, at muntik na nitong palalain ang lahat. Pagkalipas ng ilang segundo, bahagyang nagbago ang tono ni Teresa, at maingat niyang sinabi, may kailangan akong sabihin sa iyo na mahalaga, at sumagot si Gabriel, sige, sabihin mo. Ipinagpatuloy niya, maaaring magpakita ang ama ni Sofia, hindi siya bahagi ng buhay niya, pero kapag may naamoy siyang oportunidad, bigla siyang sumusulpot, at kumunot ang noo ni Gabriel, saka nagtanong, may naitutulong ba siya kahit ano? At walang pag-aalinlangang sumagot si Teresa, wala, lumalapit lang siya kapag iniisip niyang may mapapala siya. Ilang segundo munang nanahimik si Gabriel bago nagtanong, alam ba niya kung saan ka nakatira? At sumagot siya, alam niya, at kapag nalaman niyang may taong may pera na sangkot dito, maaaring may subukan siyang gawin. Natapos ang tawag nang wala ng iba pang detalye, ngunit sapat na ang nasabi. Ilang sandaling nanatiling nakatayo si Gabriel sa sala, nakatingin sa telepono bago niya ibinaling ang tingin kay Sofia, na bumalik na sa pagguhit, nakatuon, na para bang walang nangyayaring anuman. Tahimik niyang pinanood ang eksena, pinagkrus ang mga braso at pabulong na sinabi sa sarili, hindi pa ito tapos, nang hindi itinataas ang boses. Ang sitwasyong nagsimula bilang isang simpleng problema sa trabaho ay ngayon may kinalaman na sa isang bata, isang may sakit na ina, at isang amang wala sa tabi nila na may kahina-hinalang nakaraan. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming pakiusap.
Nais naming manatiling libre ang mga kwentong ito, kaya hinihiling namin na pag-isipan niyong mag-iwan ng like at mag-subscribe. Isulat sa mga komento ang lungsod kung saan nyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Habang itinataas ni Sofia ang guhit para ipakita sa kanya at tinatanong, sa tingin mo maganda ba? Ang tanging sagot ni Gabriel ay maganda, pero ang tingin niya ay wala sa papel, kundi nasa kabuuan ng sitwasyon. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi siya humaharap sa mga numero o kontrata, kundi sa isang bagay na hindi kayang ayusin ng mabilis. Napagtanto niya na ang pagdadala kay Sofia sa bahay ay hindi lamang isang pansamantalang solusyon, at mula sa sandaling iyon, anumang desisyong gagawin niya ay maaaring direktang makaapekto sa buhay nito. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming pakiusap. Nais naming manatiling libre ang mga kwentong ito, kaya hinihiling namin na pag-isipan niyong mag-iwan ng like at mag-subscribe. Isulat sa mga komento ang lungsod kung saan nyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Lumipas ang ilang araw at hindi na pareho ang takbo ng buhay sa loob ng mansyon. Sinimulan ni Gabriel na ayusin muli ang kanyang schedule sa paraang hindi pa niya nagawa noon. Kinakansela ang mga appointment na dati niyang itinuturing na napakahalaga at inaayos ang oras para masamahan si Sofia sa ospital at matiyak na maayos siyang nakakakain at ligtas. Ang bahay, na dati ay parabang isang malawak at tahimik na espasyo lamang, ay nagkaroon na ng malinaw na tanda ng presensya. May mga guhit na nakakalat sa mesa sa sala, mas maliliit na baso sa tabi ng mga gamit niya, hiniwang prutas sa kusina, at walang tigil na mga tanong na sumisingit sa mahigpit na lohikang kinasanayan niyang pamuhay. Isang umaga, habang sinusubukan nitong ayusin ang sarili niyang mga gamit sa ibabaw ng mesa, tumingin ito sa kanya at nagtanong, "Lagi ka bang kumakain ng mag-isa rito?" At sumagot si Gabriel nang hindi itinataas ang tingin mula sa mga papel. "Lagi akong ganoon, pero ang paraan ng pagkakasabi niya ay hindi na katulad ng dati." Halos araw-araw na niyang dinadala si Sofia sa ospital, pinananatili ang isang simpleng rutina na may kasamang pagkain, oras ng pagtulog, at maliliit na sandaling nagsasalita ito tungkol sa mga karaniwang bagay, habang mas madalas siyang nakikinig kaysa sumagot. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, habang pauwi na sila, tumingin ito sa bintana at nagtanong, "Babalik na ba agad ang nanay ko?" At sumagot siya ng diretsyo, "Kailangan muna niyang gumaling, pero inaalagaan siya." Iniiwasan ang mga pangakong hindi niya kayang siguraduhin. Gayunpaman, ang paraan ng pag-aayos niya sa lahat ay nagpapakita ng hindi na yon isang pansamantalang tulong na walang kasamang pakikialam. Sa ganitong kalagayan, sa dulo ng isang hapong tila payapa, tumunog ang doorbell. Nasa sala si Gabriel, sinusuri ang ilang dokumento, habang gumuguhit si Sofia sa alpombra. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa tarangkahan, masusing minamasdan ang bahay bago pa man magsalita. Direkta nitong ipinakilala ang sarili, "Ang pangalan ko ay Emilio de la Cruz, ako ang ama ni Sofia." At nanatiling matatag ang postura ni Gabriel, sinusuri ang bawat detalye ng ekspresyon nito bago sumagot, "Nandito siya. Pero nasa ospital ang nanay niya." Hindi nagpakita ng pagkagulat si Emilio, tumango lamang ito at sumagot, "Nalaman ko, kaya ako pumunta para kunin siya." Hindi na naghintay ng pahintulot, humakbang siya papasok, tumitingin sa paligid ng may interes na tila hindi nakatuon sa anak. Naglibot ang mga mata niya sa mga muebles, sa lawak ng lugar, sa mga detalye ng bahay, na para bang may sinusukat siyang mas malaki kaysa sa mismong sitwasyon. Lumitaw si Sofia sa pasilyo nang marinig ang boses at napahinto nang makita ang lalaki. Pero hindi ito tumakbo palapit sa kanya, nanatili lamang itong nakatayo, tahimik na nakatingin. Binuka ni Emilio ang mga braso at sinabi, "Anak, halika rito, dumating ako para iuwi ka," ngunit hindi ito gumalaw at agad iyong napansin ni Gabriel. Pagkatapos ay sumagot siya ng may kontroladong kalmado, "Mananatili siya rito hanggang gumaling ang nanay niya," at ibinaling ni Emilio ang tingin sa kanya, naningkit ang mga mata bago sinabi, "Hindi siya pwedeng manatili sa isang estranghero. Ako ang ama niya," at sumagot si Gabriel nang hindi nagbabago ang tono, "Gayunman, wala siya sa piling mo noong kinailangan siya ng nanay niya." Nagkaroon ng maikling katahimikan, at biglang nagbago ang paraan ni Emilio, muling tumingin sa paligid at sinabi, "Malaki ang lugar na ito. Siguradong mayroon dito ng lahat, hindi ba?" At malamig na sumagot si Gabriel, "Ano ba talaga ang gusto mo?" Nag-cruise ng mga braso si Emilio at walang paligoy-ligoy na sumagot, "Gusto kong makasama ang anak ko, at kung tumutulong ka, kailangan itong ayusin, sustento, suporta, mga ganoong bagay." Malinaw na ipinapakitang hindi lamang kustodya ang pakay niya. Ilang segundo munang nanahimik si Gabriel, unti-unting inuunawa ang sinasabi, at pagkatapos ay sumagot, "Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagiging ligtas niya," at bumanat si Emilio, "Marunong akong mag-alaga sa anak ko.
Hindi mo pwedeng akuin yon dahil lang mas marami kang kakayahan. Nanatiling nakatayo si Sofia, pinagmamasdan ang usapan, malinaw na hindi komportable, at hindi lumapit sa kahit sino sa kanilang dalawa. Hindi umusad ang pag-uusap. Nilinaw ni Emilio na babalik siya at hindi doon magtatapos ang lahat. Kinabukasan ng umaga, mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. May isang manggagawang panlipunan na dumating sa bahay, nagpakilala, at ipinaliwanag na nakatanggap siya ng kahilingan upang suriin ang kalagayan ng isang batang sinasabing naninirahan doon ng walang maayos na legal na pagsasaayos. Pinapasok siya ni Gabriel at ipinaliwanag ang lahat ng diretsyo, nang walang itinatagong kahit anong detalye. Inobserbahan niya ang bahay, kinausap si Sofia at nagtanong, "Maayos ba ang pakiramdam mo rito?" At sumagot ang batang babae, "Maayos po ako, may pagkain po ako at nakakatulog ako ng payapa," na maingat niyang isinulat. Gayunpaman, malinaw na ipinaliwanag ng manggagawang panlipunan, may karapatan ang tunay na ama na humiling ng kustodya, at hanggat walang legal na pasya, kailangan itong maisaayos, at sumagot si Gabriel. Narito siya dahil wala nang ibang agarang mapagpipilian, ngunit sinabi nito, "Nauunawaan ko, pero hindi niya nalulutas ang usaping legal." Sapat na ang pangungusap na yon para maging malinaw na hindi malulutas ang sitwasyon sa mabuting intensyon lamang. Pagkaalis niya, nanatiling tahimik si Gabriel ng ilang minuto bago kinuha ang susi at pumunta sa ospital. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niyang mas gising at malinaw na ang diwa ni Teresa, at agad siyang dumiretso sa punto, "Nagpakita ang ama niya sa bahay ko," dahilan para ipikit ni Teresa ang mga mata sa loob ng isang sandali bago sumagot, "Alam kong mangyayari yon." Nagpatuloy siya, nagpaimbestiga na siya, magiging kaso ito, at matatag na sumagot si Teresa. Kahit mahina pa rin, wala siyang pinakialaman kahit kailan, hindi siya pumunta sa paaralan, hindi siya tumulong noong nagkasakit siya. Pagkatapos ay nagtanong si Gabriel, "May iba pa ba akong kailangang malaman?" At nag-alangan si Teresa bago sumagot, "Noong mga nakaraang taon, ginamit na niya ang pangalan niya para subukang kumuha ng benepisyo. Sinabi niyang nasa kanya ang buong kustodya, pero hindi naman talaga niya siya inalagaan." Nanahimik si Gabriel ng ilang segundo, sinisipsip ang impormasyong iyon, at saka sinabi, "Ibig sabihin, hindi na ito bago sa kanya?" At sumagot si Teresa, "Hindi, lagi siyang sumusulpot kapag iniisip niyang may mapapala siya." Paglabas niya sa ospital, hindi na iniisip ni Gabriel na pansamantala lamang ang sitwasyong iyon. Bumalik siya sa bahay, pumasok sa opisina at nagsimulang tipunin ang lahat ng kaya niyang makuha, mga record ng trabaho ni Teresa, mga patunay ng kawalan ng pakikilahok ni Emilio, anumang dokumentong maaaring magpakita ng tunay na kalagayan. Habang inaayos niya ang mga papeles, mahina niyang sinabi sa sarili, "Hindi pwedeng manatiling ganito," sa tonong mas matatag kaysa sa alinmang sandali noon. Makalipas ang ilang oras, nang malaman ni Emilio na walang balak si Gabriel na ayusin iyon sa pamamagitan ng pera, muli siyang nagpakita, halatang inis, at sinabi ng hindi na sinusubukang itago, "Akala mo malulutas mo ang lahat gamit ang papel?" At sumagot si Gabriel, nakatingin ng diretsyo sa kanya, "Sa tingin ko kailangan itong gawin sa tamang paraan." At sinabi ni Emilio, "Kung ganoon, sa korte natin ito ayusin." Makalipas ang isang linggo, ibang-iba na ang paligid, malayo sa pilit na katahimikan ng mansyon. Sa gusali ng hukuman, mabigat ang hangin, may mga taong paroot parito at mga matang nakabantay sa bawat detalye. Maagang dumating si Gabriel, hawak ang maayos na nakaayos na folder, pinananatili ang matatag na tindig ng isang taong alam na alam kung ano ang kailangan niyang patunayan. Sa tabi niya, mas maingat maglakad si Teresa, nagpapagaling pa rin, ngunit desididong hindi manatili sa labas ng laban. Hawak ni Sofia ang kamay niya, tinitingnan ang paligid na may halong kuryosidad at kaba. Nandoon na si Emilio, nakasandal sa isa sa mga dingding, at nang makita niya ang tatlo, inayos niya ang tindig na parabang inensayo niya ang bersyon ng sarili niyang gusto niyang ipakita sa sandaling iyon. Nang magsimula ang pagdinig, si Emilio ang unang nagsalita, gumagamit ng kontroladong tono, sinusubukang magmukhang nagsisisi. Sinabi niya habang nakatingin sa lahat, "Alam kong nawala ako, pero hindi nito binabago ang katotohanang ako ang ama niya, at gusto kong bawiin ang panahong nawala," at agad niyang idinagdag. Hindi siya pwedeng lumaki na iniisip na kahit sino ay maaaring pumalit sa pwestong iyon dahil lang may pera. Parang inihanda ang mga salitang iyon upang tumama, at sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ay nagbigay ng impresyon na maaaring gumana iyon. Naghintay si Gabriel nang hindi sumasabat, at nang dumating ang pagkakataon niya, hindi niya tinaasan ang boses ni sinubukang makipagsabayan sa emosyon. Kalmado niyang binuksan ang folder at sinabi, "Hindi ako nandito para kunin ang lugar ng kahit sino, nandito ako dahil noong kailangan niya ng tulong, walang ibang naroon," at nagsimula siyang ipakita ang mga dokumento. Narito ang mga record ng paaralan, walang presensya ng ama sa mga pulong,
narito ang mga konsultasyong medikal kung saan ang ina lang ang dumalo, at narito ang mga patunay na siya ang bumuhay sa anak ng walang regular na suporta. Direkta niyang sinabi, walang pagpapalabis. Sinubukan ni Emilio na tumugon, nagtatrabaho ako, hindi ko kayang puntahan ang lahat. Ngunit sumagot si Gabriel sa parehong tono, hindi hadlang ang trabaho sa kahit pinakamababang presensya, at tuloy-tuloy na pananagutan. Tinawag si Teresa, at kahit mahina pa rin ang boses niya, malinaw siyang nagsalita. Hindi ko siya kailanman pinigilang makilahok, sadyang wala lang siya, sabi niya habang hawak ang kamay ni Sofia. Mabilis na sinubukan ni Emilio na ipagtanggol ang sarili, hindi mo rin naman pinadali, ngunit sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, nasa iisang lugar lang ako noon pa man, ikaw ang hindi nagpakita. Maikli ang palitan, ngunit sapat para ipakita ang kaibahan nilang dalawa. Nang pakinggan si Sofia, mas lalo pang luminaw ang lahat. Hindi siya nagsalita ng mahaba, sumagot lamang siya ng simple ng tanungin. Maayos ang pakiramdam ko sa bahay ni Gabriel, may pagkain ako at nakakatulog ako ng payapa, sabi niya, at pagkatapos ay idinagdag, lagi akong inalagaan ng nanay ko. Walang direktang paratang, ngunit ang kawalan ng anumang positibong pagbanggit sa ama ang nagsabi ng dapat sabihin. Sinubukan ni Emilio na sumabat, bata pa siya, hindi niya naintindihan ang mga bagay na ito, ngunit sumagot si Gabriel bago pa yon lumala, naiintindihan niya kung sino ang nandoon para sa kanya. Dumating ang pinakamahalagang punto nang magpakita pa si Gabriel ng isa pang impormasyon. Sinabi niya, nakatingin ng diretsyo kay Emilio, may mga record ng paggamit sa pangalan ng bata sa mga kamakailang sitwasyong pinansyal, at mabilis na sumagot si Emilio, walang kinalaman iyan dito, ngunit nagpatuloy si Gabriel. Ipinapakita nito ang isang paulit-ulit na gawi, hindi isang hiwalay na pangyayari. Sinubukan ni Emilio na mabawi ang kontrol, sinasabing, nandito na ako ngayon, iyon ang mahalaga. At matatag na sumagot si Gabriel, ang pagdating mo ngayon ay hindi binubura ang lahat ng hindi mo ginawa noon. Ang katahimikang nabuo ay hindi na mula sa pagdududa, kundi mula sa pag-unawa. Ang pagtatangka ni Emilio na ipakita ang sarili bilang isang nagsisising ama ay unti-unting nawalan ng lakas sa harap ng sunod-sunod na mga katotohanang inilatag. Nang ipahayag ang desisyon, ginawa ito ng malinaw at diretsyo, ipinapakita na ang pangunahing prioridad ay ang katatagan ng bata. Nanatili ang pansamantalang pangangalaga sa isang maayos na paraan, tinitiyak na mananatili si Sofia sa lugar kung saan siya ligtas habang nagpapatuloy ang proseso. Nanatiling tahimik si Emilio ng ilang segundo, tinatanggap ang naging resulta, at pagkatapos ay sinabi sa pigil na tono, hindi pa ito tapos, ngunit wala na ang dating paninindigan sa kanyang boses. Hindi agad sumagot si Gabriel, isinara lamang niya ang folder at huminga ng malalim. Tulad ng taong alam na iyon ay isang bahagi pa lamang ng mahabang daan. Sa labas, tumingin si Sofia sa kanya at nagtanong, babalik na ba tayo sa bahay? At walang pag-aalinlangang sumagot si Gabriel, pinanatiling simple ngunit matatag ang sagot. Napapikit sandali si Teresa, guminhawa ang pakiramdam, nauunawa ang kahit sa sandaling iyon lamang, protektado ang kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo mula noong pagdinig, at ang buhay sa loob ng mansyon ay nagsimulang muling maayos sa totoong paraan. Nakalabas na si Teresa sa ospital at bumalik, maingat pa rin sa mga kilos, ngunit may nakikitang ginhawa sa mukha ng isang taong hindi na kailangang itago ang sariling hangganan. Sa unang araw pa lamang, nilinaw agad ni Gabriel na walang babalik sa dati. Tinawag niya si Teresa para mag-usap sa sala at sinabi ng diretsyo, hindi ka na babalik sa ganoong ritmo, wala na yon dito, at maingat na sumagot si Teresa, kailangan kong magtrabaho, hindi ako pwedeng umasa sa kahit sino. At walang pag-aalinlangang tugon niya, magtatrabaho ka, pero may tamang oras, magaan na tungkulin at gabay ng doktor, hindi ka napipili sa pagitan ng kalusugan at sweldo. Inayos niya ang isang simpleng rutina, may mga gawaing administratibo at takdang oras, isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Teresa. Tahimik niyang pinakinggan ang lahat at mahinang sinabi, gusto ko lang palakihin ang anak ko nang hindi natatakot na mawala ang lahat, at sumagot si Gabriel, ngayon magagawa mo iyon ng may katatagan. Isinasara niyon ang isang yugto ng buhay niya, hindi bilang isang taong nakakuha ng pribilehiyo, kundi bilang isang taong sa wakas ay pwedeng mabuhay nang hindi sinisira ang sarili para lang makaligtas. Samantala, ang prosesong may kinalaman kay Sofia ay natural na umuusad. Ang mga ebidensya, ang matagal na pagkawala ni Emilio at ang ugnayang nabuo ay nagsimulang mas bumigat kaysa sa anumang pananalita. Sa paglipas ng panahon, siya mismo ay nagsimulang umatras. Sa isa sa mga huling pagkakataong nagpakita siya, wala na ang dating tindig, tumingin siya kay Gabriel at sinabi, hindi ito sulit kung wala akong makukuhang kapalit, at diretsyo namang sumagot si Gabriel, ibig sabihin, naintindihan mo na ang lahat. Sinubukan pa rin ni Emilio na kumapit sa kanyang posisyon at sinabi, ama pa rin ako niya,
Ngunit sumagot si Gabriel nang hindi itinataas ang boses, ang pagiging ama ay hindi lang basta pagsasabi niyan. Pagkatapos noon, tumigil na siya sa pagpupumilit, lumayo ng walang komprontasyon, tulad ng isang taong napagtantong wala ng pakinabang sa pagpapatuloy. Sa pagdaan ng mga araw, ang sitwasyon ni Sofia ay unti-unting naisapormal sa pakikilahok ni Teresa, walang pagmamadali, ngunit malinaw. Sa isang mas pribadong sandali, tumingin siya kay Gabriel at sinabi, "Hindi ko ibinibigay sa iyo ang anak ko, ipinagkakatiwala ko na poprotektahan mo siya kapag hindi ko kaya," at sumagot siya, "Anak mo pa rin siya. Sinisiguro ko lang na hindi siya maiiwang walang proteksyon." Walang pagpapalit na nangyayari, may nabubuong istruktura. Unti-unting nagsimulang maunawaan ni Sofia kung ano ang ibig sabihin noon. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, tumingin siya kay Gabriel at nagtanong, "Kailangan ko pa bang umalis dito?" At matapos ang ilang segundo ay sumagot siya, "Hindi mo kailangang umalis sa lugar kung saan ka ligtas," at nagpumilit siya. "Ibig sabihin pwede akong manatili," at tugon niya, "Pwede, dahil bahagi na ito ngayon ng buhay mo." Simple ang sagot, ngunit sapat iyon para tumigil siya sa pag-asta na parang bisita. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa bahay. Ang palagiang katahimikan ay napalitan ng rutina. Ang mesa ay hindi na lamang napupuno ng maayos na mga papeles, kundi pati ng mga kwaderno, mga pangkulay at mga basong nagamit. Hindi na nagtatanong si Sofia sa bawat pagkakataong gusto niyang kumain, pumupunta na lamang siya sa kusina at kinukuha ang kailangan niya. Sa isang sandali, binuksan niya ang refrigerator at natural na sinabi, "Kukunin ko ito," nang hindi tumitingin kay Gabriel, at simpleng sumagot lamang siya, "Sige," napagtatantong mas malaki ang pagbabagong iyon kaysa sa hitsura nito. Nagsimula ring harapin ni Gabriel ang mga bagay na dati ay hindi bahagi ng kanyang buhay. Inaayos niya ang mga oras, sinasamahan ang mga konsultasyon at binabago ang mga pangako para makadalo. Isang umaga, habang tinutulungan niya si Sofia sa kanyang bag, nagtanong ito, "Dati mo na ba itong ginagawa?" At sumagot siya, "Hindi, ngayon ko lang sinimulan." Inaamin na ang pagbabago ay hindi dumating dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pinili niya ito. Pinagmamasdan ni Teresa ang lahat ng may lumalaking kapanatagan. Sa isang simpleng sandali, habang inaayos niya ang kusina, mahina niyang sinabi, "Hindi ko kailanman inakalang makikita kung ganito kapanatag ang anak ko," at sumagot si Gabriel, "Katatagan lang ang kailangan niya." Buod ng lahat ang pangungusap na iyon, nang hindi na nangangailangan ng paliwanag. Sa paglipas ng panahon, natapos ang proseso, at ang presensya ni Emilio ay nawala na sa praktikal na paraan. Hindi na siya bumalik, hindi na nagpumilit at hindi na sinubukang bawiin ang isang bagay na wala ng pundasyon. Naging permanente ang kanyang pagkawala. Sa isa sa mga huling sandali, nasa sala si Gabriel nang lumapit si Sofia na may dalang drawing at sinabi, "Ginawa ko ito para sayo," at kinuha niya ang papel, tiningnan ito ng mabuti at sumagot, "Itatago ko ito." Pagkaalis niya, nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, nakatingin sa paligid ng bahay. Naalala niya ang tawag na ginawa niya ilang linggo na ang nakalipas, noong kinuha niya ang telepono na desididong tanggalin ang isang tao sa trabaho dahil sa mga pagliban. Mahina niyang sinabi sa sarili, "Akala ko nilulutas ko ang isang problema, at pagkatapos ay idinagdag, pero iba pala yon." Naunawaan niya na hindi lamang niya natulungan sina Teresa at Sofia, kundi nabago rin niya ang sarili niyang buhay. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo, na lumalabas ngayon mismo sa iyong screen. Kailangan mo lang itong i-click para mapanood. Kung naapektuhan ka ng kwentong ito, mag-subscribe at i-click ang buton sa mga komento para mas marami pang tao ang makarinig ng nakaantig na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring maliit lang itong tingnan, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.